Nasa panganib ang China. Ipinakita ng US ang lakas militar nito sa Pilipinas sa South China Sea. Ipinagtanggol ng Pilipinas noong Biyernes ang magkasanib na pagpapatrolya nito sa South China Sea kasama ang Estados Unidos laban sa pag-aangkin ng mga Tsino na sila ay provocative, na nagsasabing ang mga manyobra ay naganap sa loob ng teritoryo nito at naaayon sa internasyonal na batas. Ngunit nananatiling bukas ang Maynila sa diplomatic discussions sa China, sinabi ni Filipino National Security Advisor Eduardo O. Isang araw matapos makumpleto ng mga militar ng Pilipinas at US ang pangalawang joint patrol sa pinagtatalunang daluyan ng tubig. Nais naming linawin na ang joint maritime activities sa pagitan ng Pilipinas at United States ay malinaw na isinagawa sa loob ng ating Exclusive Economic Zone, EEZ, at naayon sa internasyonal na batas, partikular sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, kaya paano sila maituturing na provocative? Sinabi ni Ayo sa isang pahayag. Ginagamit lamang ng Pilipinas ang kanyang soberanya na karapatang makisali sa mga aktibidad sa loob ng teritoryo nito. Noong Huwebes, tinawagan ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin ang Filipino ang mga patrol ay iresponsable, na nagsasabing sila ay nakakasira sa pamamahala at kontrol sa sitwasyong pandagat at mga kaugnay na hindi pagkakaunawaan. Dapat igalang ng ibang mga bansa ang mga pagsisikap ng mga bansa sa rehiyon upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa South China Sea, anya. Sinabi ng Philippine National Security Advisor na ang Maynila ay nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Ang aming magkasanib na patrol sa Estados Unidos at mga potensyal na aktibidad sa hinaharap kasama ang iba pang mga kaalyadong bansa ay nagpapakita ng aming mutual commitment sa isang rules-based na internasyonal na kaayusan at para sa pagtataguyod ng kapayapaan at katatagan ng rehiyon, sabi ni Ayo sa isang pahayag. Sinabi ng National Security Advisor na nais ng Maynila na mapanatili ang isang cordial rapport sa lahat ng bansa. Nananatiling bukas ang Pilipinas sa mga diplomatikong talakayan sa China, at muling pinagtitibay ang pangako nitong patatagin ang mabuting relasyon sa lahat ng bansa, sabi ni Ayo. Naniniwala kami na sa pamamagitan ng mapayapang pag-uusap at pagsunod sa internasyonal na batas, makakamit namin ang isang resolusyon na nagsisilbi sa pinakamahusay na interes ng lahat ng partidong kasangkot sa rehiyon. Noong 2016 na, nanalo ang Pilipinas sa isang landmark na desisyon sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, na nagtanggal sa malawak na claim ng China sa South China Sea. Gayunpaman, binaliwala ng Beijing ang desisyon, at ipinagpatuloy ang pagpapalawak ng militar nito sa estratehikong daluyan ng tubig, kabilang ang pagtatayo ng mga artipisyal na isla. Tulad ng nangyari sa unang round ng joint patrols, na inilunsad noong huling bahagi ng Nobyembre, ang mga patrol ngayong linggo ay naganap sa karagatan at himpapawid ng EEZ ng Pilipinas. Ang unang magkasanib na patrol sa dagat at himpapawid sa pagitan ng dalawang kaalyado, isang 3 araw na programa, ay nilayon upang ipakita ang bilateral na muscle flexing sa harap ng pinaghihinalaang pagsalakay ng China sa South China Sea at Taiwan Strait. Kasama sa mga manyobra na iyon ang 3 barkong pandagat at 3 fighter jet mula sa militar ng Pilipinas, at isang littoral combat ship at isang sasakyang panghimpapawid mula sa panig ng Amerika. Ang mga pamahalaan ng dalawang bansa ay naging kaalyado mula noong nilagdaan nila ang kanilang Mutual Defense Treaty noong 1951. Mensahe na hindi nag-iisa ang Pilipinas. Noong Biyernes, sinabi ng tagapagsalita ng militar ng Filipino na si Col. Xerxes Trinidad na ang pangalawang patrol, isang serye ng mga operasyon na ginanap noong Miyerkules at Huwebes, ay nangangailangan ng kumpletong koordinasyon sa pagitan ng mga asset ng Pilipinas at US upang mapahusay ang mga kakayahan sa pagpapatakbo at interoperability ng parehong puwersa.
Para sa aktibidad, nagpadala ang militar ng Pilipinas ng 4 na barko, isang multi-role helicopter, at isang anti-submarine helicopter, habang ang US Indo-Pacific Command ay nag-deploy ng aircraft carrier, ang USS Carl Vinson, at ang strike group nito na kinabibilangan ng cruiser, at 2 maninira. Ang dalubhasa sa seguridad ng maritime na si Ray Powell, isang retiradong opisyal ng US Air Force, ay nagsabi na ang magkasanib na aktibidad ay nagpapataas ng Manila's leverage sa buong mundo. Ang mga pagsasanay na ito ay nagpapadala ng mensahe na ang Pilipinas ay hindi nag-iisa sa West Philippine Sea, ngunit dapat isaalang-alang ng mga potensyal na kalaban bilang bahagi ng isang network ng mga kaalyado at kasosyo ng militar, sinabi ni Powell sa Benar News noong Biyernes. 2 linggo bago nito, sinabi ng Pilipinas na nilayon nitong palawakin ang mga multinational patrol sa South China Sea. Sinabi niya na ang France, Canada, India, UK, at New Zealand ay nagpahayag ng interes na sumali sa mga naturang patrol. Sinusuportahan ng lahat ng mga bansang ito ang desisyon ng Arbitration Court noong 2016 na nagpawalang bisa sa malawakang pag-angkin ng China sa dagat. Nitong mga nakaraang buwan, hinaharas ng China ang mga puwersang Pilipino na naghahatid ng mga supply sa mga puwersa nito sa outpost ng militar nito sa Second Thomas, Ayungin, Shoal. Noong nakaraang buwan, isang convoy na pinamumunuan ng sibilyan na nagdadala ng mga regalo sa Pasko sa mga puwersa doon ay napilitang bumalik matapos ang isang barko ng China na walang humpay na anino ito. Sinusuportahan ng lahat ng mga bansang ito ang desisyon ng Arbitration Court noong 2016 na nagpawalang bisa sa malawakang pag-angkin ng China sa dagat. Nitong mga nakaraang buwan, hinaharas ng China ang mga puwersang Pilipino na naghahatid ng mga supply sa mga puwersa nito sa outpost ng militar nito sa Second Thomas, Ayungin, Shoal. Noong nakaraang buwan, isang convoy na pinamumunuan ng sibilyan na nagdadala ng mga regalo sa Pasko sa mga puwersa doon ay napilitang bumalik matapos ang isang barko ng China na walang humpay na anino ito.